Welcome back to my channel. I'm Wilby TV. Gumagawa nga po ako ng tutorial and vlogs tungkol sa mga natural na halamang gamot at iba pa. Sa tulong po ng channel ito ay nakakatulong po sa inyo ng malaki o maliit man na itulong ko sa inyo tungkol sa iba't ibang uri ng sakit. Yung mga subscriber ko na patuloy na sumusuporta, thank you po sa inyo lahat. Thank you for all subscriber, all viewer. Thank you for new subscriber. Thank you for new viewer. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, paki-subscribe po and paki-likes po yung ganyan pong gumaganyan. Paki-share na rin po sa friends and family at iba pa ninyo kakilala kung mahilig kayo sila dito sa ginagawa kong pagtitsura at vlogs ng iba't ibang natural na halamang gamot. Maraming salamat po sa mga subscriber ko, old and new subscriber. Bali, ang tips ko po ngayon, pag panahon ng tag-ulan, ano ba ang mga usong sakit ngayon at ano ba ang dapat nating gawin kapag uso yung mga sakit ngayon kapag panahon ng tag-ulan, kasama na yung ulan sa kalamig. Siyempre kapag maulan, palamig din yung panahon. Yan po ay sama-sama na po yung mga sakit. Tips number 1, usong sakit kapag tag-ulan, lagnat. Uso yung sakit din kapag tag-ulan, lagnat. Alam niyo bakit? Siyempre, sa araw, napaka-init. Diba, sobrang init sa araw. Tapos, sa gabi, sobrang lamig. Kung yung katawan mo mahina sa mga ganyang sistema ng pabagubagong klima ng panahon, pwede kang lagnatin or pwede kang trangkasuhin. Yan yung usong sakit kapag tag-ulan. Tips number 2, usong sakit kapag tag-ulan, sipon. Sipon, usong-uso yan kapag tag-ulan. Alam niyo bakit? Kasi yung sipon kapag tag-ulan, nauuso sa araw nga sobrang init, then sa gabi sobrang lamig. Yung baga natin, kung mahina sa ganyan mga klima, pwede tayong sipunin. Tapos may iba pa tayo na bagay at allergy tayo na lalanghap natin, nasabayan na ng paglamig saka sobrang init, ay mahina yung baga natin, pwede tayong sipunin. Tips number 3, mga usong sakit kapag tag-ulan, ubo. Usong-uso ang ubo kapag tag-ulan. Alam niyo bakit? Yung kapag tag-ulan kasi marami na nakukuha na iba't ibang uri ng sakit kapag tag-ulan. Kaya sa biglang bago ng klima, example, araw nga, sobrang init, tapos gabi, sobrang lamig din, ikaw ay mahilig mag-rides, nag-bike ka, nagmumotor ka, yun yung trabaho mo araw-araw, halimbawa Grab rider o lalamove o ano pa, yung iba yung joyride. Siyempre kung wala kang sapin sa likod na mga bimpo or panyo na sumisipit-sip do sa pawis mo, tapos inabot ka ng ulan, galing ka sa pag-rides, galing ka sa init, tapos ulan, sa gabi ang lamig, then mahina yung baga mo sa ganyan, pwede kang ubuhin hanggang tuluyan ka ng lagnatin, parang kasuhin kung mahina, lalo yung immune system mo, wala kang panlaban, then sakitin ka, pwede kang ubuhin. Yan yung tips number 3. Tips number 4, usang-uso kapag tag-ulan, alipunga. Alam niyo yung alipunga? Ang alipunga po ay yung ano ba yung punjay tawagin? Punjay na yung mga alipunga kung tawagin sa English. Alipunga yung, alam niyo ba yung paa, napubutas siya. Napubutas din kapag siya yung alipunga po ay Makati kapag gabi. Kasi kapag gabi umaatak yung bakterya doon sa loob ng paa ninyo. Din ang sarap kamutin yan, lalo na kung galing ka din sa labas. Example, ang trabaho, nagbabasura. Example, nag-construction ka. Example, nagsasaka ka. Sa mga dinaanan mo, may mga tubig, tapos saka pa ka. Nalusong ka dun sa may ihi ng tao, may dumi ng hayop, dumi ng aso, dumi ng pusa, dumi ng tao, etc. Mga dumi dun, madumi na tubig,
sa ilog, madumi na tubig sa sapa, madumi na ilog ng dagat, nasapul yung paa mo ron, then may kaunti siyang butas, sinuot ng napakadumi na tubig. Lalaki yan, itira yung mga bakterya dyan, may mga worms pa nga, o uod. Mga uod na matitira sa loob. Yan yung kaya kumakape may bakterya. Yan yung tinatawag na alipunga, usong-uso kapag tag-ulan, kapag gabi, ang sarap kamutin. Kapag hindi mo yan na pagaling kagad, palaki ng palaki ang butas ng paa mo, saka siya ay mabaho. Yan. Yan po yung tips number 4. Tips number 5, uso na sakit kapag tag-ulan. Yung, walang yun, yung dengue fever. Oo, yan yung pinakang uso kapag tag-ulan. Alam mo bakit? Kasi yung lamok, may itlog yan sa iba't ibang lugar ng sulok ng kapaligiran. Kung example, yung bahay mo sobrang kalat, hindi ka mahilig maglinis ng bahay ninyo. Bakit? May mga tao bang sobrang linis sa bahay na hindi naman tayo pare-parehas? May tao na hindi nagalinis sa lipos ng bahay nila. May tao na sobrang linis sa lipos ng bahay nila, di ba? Hindi pare-parehas. Then yung iba nagalinis ng alulod tuwing kalahating taon, di ba? Kung abala ka, hindi mo malinis halos sa isang taon yung alulod ng bahay mo. Kung abala ka, siyempre. Malilinisan mo lang kung palagi ka doon sa bahay mo, nakaupo, di ba? Ano yung, kung 1 year o 1 month, marami nang nakatira na kitikiti dyan, dyan nagiging ang lamok. May mga pasuka sa inyo na mga katuwang-wang, tapos yung butas niya nabarahan ng lupa, bato, kaya yung tubig, tumining na yung tubig, then umikot, pag naulan, ang tubig hindi bumababa, yung tumitira yung mga lamok, nagkakaroon ng kitikiti, then doon na magkakaroon ng dengue. Yung mga, kung kayo may mga shop, mga junk shop, na katuwang-wang sa labas, siyempre pag junk shop, may mga lata dyan na nakatuwang-wang, may mga nabili ka dyan na mga tubo na nakatuwang-wang na pang nasahod sa ulan, magkakaroon ng tubig. Mga lata nga, mga buti, kahit yung buti na maliit yung, kahit alam mo ba yung buti, kahit sobrang liit ng bunganga niya, parang palagi nakasahod sa ulan, mapupuno din yan sa katagalan. Doon nababahay yung lamok. Tapos may mga alulod kayo na hindi naagos. Maraming bara, maraming tayo ng paniki, o maraming, alam mo yung tuyo na kahoy, kapag nasa probinsya yung bahay mo, yung mga tuyo na lalaglag doon sa alulod ng bahay mo. May ipon yan, babara doon sa butas hanggang sa yung tubig tumining doon at tumira yung lamok. Makakaroon ng dengue. Then yung mga flower beds mo sa bahay, papalitan mo ba yan ng isang buwan or isang taon or half year, di ba? Kung busy ka, makakalimutan mo na yan. Busy ka sa work, busy ka sa trabaho, mag-isa ka lang sa bahay ninyo. Makakalimutan mo ng, siyempre, pagdating mo sa inyo, maglilinis ka ba kung pagod na pagod sa trabaho? Hindi, di ba? Mamahinga ka na. Hanggang sa makalimutan mo, yung lamok naman, mag-iitlog yan, kahit nasa loob ng bahay, makakaroon siya ng dengue fever, maghahakot. Yan, ganoon. Yung tips number 4, sakit, dengue fever. Tips number 5, diarrhea. Diarrhea, uso yan kapag tagulan. Alam mo bakit? Tayo bang mga Pilipino, sobrang linis ba natin sa bahay? Kaya po ba ay 100% na naglinis sa bahay nyo? Kapag kayo busy sa work, di ba? Hindi, di ba? Yung bambahan nyo, araw-araw na lilinisan, lalo na kung wala kang katulong, siyempre hindi, di ba? Ay kung dumating ka sa gabi, dumating ka ng mga alas 10 ng gabi mga paglinis ka, hindi. Pagod ka na. Ang work mo, mga 10 hours to 16 hours. Makapaglinis ka ba kung mag-isa ka sa bahay? Hindi. Yung dinadaanan mo, sigurado ka ba na walang bakterya yung paa mo? Lalo na kung commute ka. Alam mo ba, sa experience ko, alam mo ba yung pinakang madaming madalang sakit yung nagkukommute? Alam mo bakit? Pagbaba sa jeep niyan, maglalakad yan. Sinilakaran ba niya? Malinis. Hindi mo alam, may mga tayo na aso, pusa, may mga dumi, nasulbot ko yung paa mo doon sa may mga inihiyan ng daga. Noon, pag baba mo ng tricycle, baba mo ng train, ganun. Yan. Yung mga commute, yun yung maraming daladala na sakit. Alam mo, lakad ng lakad yan. Hindi gaya ng mga nakamotor. Alam mo bakit? Yung mga nakamotor or nakabike, hihinto lang yan kung traffic. Pero kung hindi traffic, dinidiretso yan.
Kaya yan yung advance ng mga tao may sariling sasakyan, lalo na kapuro wheels, advance sila na matagal-tagal silang dapuan ng sakit. Kasi yung sasakyan nila, kung malinis din sasakyan, di ba? Tapos maingat pa rin sa pagbaba. Paparada ka ba dun sa mga tayo na aso? Tayo, yung mga tubig na nabini. Siyempre hindi, di ba? Yung commute yan, mas marami po yung nadadala na sakit. Kagaya ng yung diarrhea. Pumasok ka sa bahay ninyo, naghawa ka sa public toilet, naghawa ka sa mga train, handle ng tricycle, handle ng mga jeep, handle ng mga taxi, handle ng mga bus, handle ng mga saring-saring pinuntahan mo na hindi mo alam na milyon tao ang humawak doon na may mga bacteria pala na nandun or germs din sumubo ka, lalo na kung mga sitcherya. Yung kinain mo sitcherya, yung malat-alat na medyo matamis, siyempre kung nakadikit yan, hihigupin yan. Ganun. Ayun, galing ka sa CR, dala mo yung cellphone mo, tapos touchscreen, tinatouch mo. Galing ka sa CR, nagdiretso ka doon sa office mo, yung laptop mo, touchpad, yung keypad, wala man lang ang cover. Galing ka nga sa CR, hindi ka na naghugas ng kamay, hindi pa nagsabon, hindi pa nag-alcohol. Then, nagmimirinda ka, example ng araw na yun, papasok na din yung sakit mo. Siyempre, kung mahina immune system mo, pwede ka magkaroon ng diarrhea o iba pang sakit dahil doon sa dala mo, gawa mo, magkakasakit ka dahil doon sa daldala mo na mga sakit o bakterya sa labas dahil na hindi ka nga aware doon sa paglilinis, hindi ka aware doon sa yung cellphone na touchscreen, napakadaming bakterya o germs. Subukan mo, ipa-test mo yung cellphone at laptop mo. Baka million germs na or may merkubyo nakalagay doon sa gadgets mo, di ba? Sa mga paulit-ulit yung pag-vlogs, kaya kapag nakita nyo yung kung ilang million yung nakalagay sa cellphone na yan, laptop, mga handle, napakadami po na mga bacteria o virus mga nakukuha dyan. Yung tips number 5, diarrhea. Tips number 6, usong sakit kapag tagulan, buni. Kapag tagulan, usong-uso yan sakit na buni. Alam nyo bakit? Kapag ikaw ay nagtatrabaho, hindi ka aware na maglaba. Yung iba, siyempre kung iba ay antok na, malinis pa yung suot mo, isasampay lang yan, papatuyo sa electric fan, kahit may pawis, siyempre tuyo na kinabukasan, susuotin uli yan. Doon, pwede yan magkaroon ng buni. Ulit-ulit mo na sinusuot na damit. Maraming sakit na makukuha mo dyan. Kung yung katabi mo doon sa work mo, may sakit pala yun. May AIDS. May sakit na kung ano-ano yun din, nadikit sa'yo. Ay kung ulit-ulit yung sinusuot mo. Iba't iba sakit yung didikit sa katawan mo. Kung mahina yung system mo, babagsak ang katawan mo. Pwede kang lagnatin, trangkasuhin, ubuhin, o then yung manasabi ko pa na sakit yan. Yung buni, pwede mo yung makuha sa katabi mo, ulit-ulit suot, di ba? Tinambak mo doon sa baba. Tapos, isang oras or tatlo, naalala mo, ay, wala pala ngayon na ako susuotin. Biglang umulan ng malakas. Then, alanganin yung uwi mo. Ay, yung uniform mo, isa lang. O dalawa. Ay, yung ikadalawa nandun pala sa labahan, nakababad, basa. Ay, ito na lang, bukas na lang, pwede pa to. Yung pwedeng makuha mo yung sakit dyan, buni, kahit ano pang uri ng sakit. Pag suot mo ng damit na paulit-ulit, kahit sapatos o medyas, huwag paulit-ulit mo suotin. Maraming makukuha yung sakit po dyan. Paulit-ulit na sinusuotin mo. Yun yung tips number 6. Tips number 7, pwede mo makuha ng sakit pag tagulan. Yung, anong tawag dito? Yung allergy. Yung allergy kapag tagulan po ay umaatake anumang uri ng allergy. Kasi alam mo ba, yung ulan, may kasama yung hangin, may kasama pang habagat. Siyempre kapag may hangin, habagat, may mga sakit yan na daldala. Napapansin niyo kapag umulan, yung tinatawag na si Bascos Tagalog, umuusok pa siya. Pwedeng makuha ninyo yung sakit doon ay kung nasa labas kayo, inabot kayo ng ulan, tapos mahina yung immune system mo, pwedeng mga sakit pa na iba yung pwedeng madapo sa iyo, yung kagaya ng sabi ko na yan, yung kagaya ng yung buni, ganyan.
yung leptospirosis, yan ay ihi ng daga, nakukuha din sa tag-ulan. Leptospirosis, hindi lang sa tag-ulan pa nakukuha, pwedeng summer, pero mas malala pa leptospirosis kapag tag-ulan. Alam niyo bakit? Kasi yan daga, pag naulan yan, takbo ng takbo. Kung bumabaha yung kanal, tatakbo yan. Siyempre, maanod sila. Lilipat sa ibang lugar. Pwedeng kung may tataguan na, example, basura. Ay, yung basura, mababaw yung tubig. Pwede yan kapag habang nasisilong siya, kumain, umihi. Tapos may taon biglang dumaan sa may nakasilong daga or nagpapalipas ng bagyo or ulan, malakas na baha. Tapos nakapaa ka, may sugat yung paa mo, may sugat yung binti mo, may sugat yung kamay mo. Naghinaw ka doon sa tubig, nagbugas ka ng kamay, then naligo ka sa baha, naligo ka sa sapa, naligo ka sa dagat. Then yung mga dumi ng ihinang daga, basura, nasa lahat ng katawan mo, yung mga sugat ng katawan mo, yan. Pwede ka magkaroon ng leptospirosis. Yan po yun. Tips number 7, puso na sakit kapag tag-ulan. Kaya po kayo kapag tag-ulan, mag-ingat po kayo. Ito po yung tips nyo kapag tag-ulan, magdala kayo ng payong. Kung kinakailangan, magdala kayo ng reserba na sapatos na pang-ulan o buta. Magdala kayo ng alcohol. Magdala kayo palagi ng sabon sa bag. Siyempre, lalo na kung may safeguard, yan, pang antay na kanyan. Antay yung sakit, yung safeguard, di ba? Kilala na natin yan ang panghugas ng para germs 29% na yung germs masugpo o ma-kill yung ano pa man sa katawan natin, sa paa, yan yung mga panlaban. Then, kapag dating sa inyo, yung mga suot ninyong damit, inabot ng ulan, lambahan na ninyo o ilagay ninyo sa labas. Huwag na ninyo ipasok. Lalo na kung kayo naglangoy sa daga, naglangoy kayo sa baha, naku, ingat kayo dyan. Kung naglangoy kayo sa ganyan, magsabon kayo ng mga 3 sabon, magbanlaw kayo ng mga 5 banlaw. Then, mag-alcohol na kayo para yung germs makontrol ninyo. Lalo na yung mga anak niyo, mga bata. Huwag na ninyo paglangoyin sa mga sapa na madumi, sa mga kanal, Diyos ko po, sa mga dagat na madumi. Magkakaroon na ng leptospirosis at iba't ibang pang sakit. Yan din, alam mo ba yun, nakukuha din yung buni. Kapag naglalangoy ka sa madumi na kanal, nakukuha ang buni yan. Yan. Saka yung iba't ibang uri pa na sakit, napakadami nakukuha pag tag-ulan. Yung mga hindi ko pa nabanggit, mag-ingat po kayo kapag tag-ulan. Pwede po na iba't ibang sakit na makuha ninyo. Kaya, uminom kayo ng vitamins. Kumain kayo ng mga sustansyang pagkain na paborito ninyo. Kung may bili kayo ng jacket para kumahina yung baga ninyo, may panlabang kayo sa lamig. Magmedyas kayo habang natutulog. Kung mahina kayo sa lamig, may sakit kayo sa baga, may hika ka, mag-jacket ka habang natutulog ka, then magmedyas ka. Yun yung mga protection po sa mga sakit na tao. Yung mga inuubo, dapat magpagaling na. Uminom kayo ng bawang na may 3 pirasong butil na bawang, kalahating baso na maligam na tubig. Tanggalin nyo yung balat, pitpitin nyo yung bawang, tapos ibabad nyo ng mga 3 to 5 minutes. Tanggalin nyo yung bawang, haluin nyo muna bago nyo itanggal yung pinipit na bawang doon sa baso na may tubig din. Paglamig ng tubig na pinagbabara ng bawang, tanggalin nyo yung bawang, inumin nyo yung tubig. Nakakatanggal din ng mga bakterya sa katawan yan kung inumin ka ng bawang. Malamig yung tubig, mainit na tubig. O kaya mga kalamansi, 3 pirasong kalamansi, oregano, tigaan mo, painom mo sa bata or sa matanda. Mga panlaban po yan, mga natural na gamot. Okay? Sana po nakatulong ko sa inyo tungkol sa sakit kapag tag-ulan yung mga na-encounter natin. Mag-ingat po tayo. Sa hindi mo nakasubscribe, pakisubscribe, pakilike, pakishare na rin po kung mahilig kayo dito sa English Tutor ko and Vlogs. Thank you for watching ILB TV. Bye-bye. Mabuhay po kayong lahat.